Mga kapartner, alamin natin ang pinakabagong update sa pangangampanya ng mga tumatakbong senador ngayong nalalapit na eleksyon. Si Carlo de la Peña sa detalye ng balita. Dalawamput-pitong araw na lang bago ang inaabangang halalan sa Mayo 12, kaya't mas pinaiigting ng mga kandidato ang kanilang pangangampanya. Walang tigil ang kanilang pag-iikot mula sa malalayong baryo hanggang sa mataong lungsod. Sinisikap nilang maabot ang bawat Pilipino upang iparating ang kanilang mga plataporma at adhikain. Sa bawat kaway, pakikipagkamay at pagharap sa taong bayan, hangad nilang makuha ang tiwala at suporta ng publiko. Lahat ng estratehiya ginagamit mula sa matinding door-to-door campaigns hanggang sa malalaking rally upang tiyakin na silang pipiliin sa darating na halalan. Narito ang pinakabagong kaganapan sa patuloy na pag-iikot ng mga kandidato sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin sa Butuan City kung saan nakadaop ang palad ni Alan Capuyan ang iba't ibang tribal leaders sa Caraga sa isang pagtitipon sa Butuan City. Habang nasa Lagindingan Airport, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, si Atty. Raul Lambino, tinalakay niya ang issue sa online voting. Kasabay ang paghikayat sa mga overseas Filipino worker na bumoto pa rin sa kabila ng mga reklamo. Nasa Davao Region naman si Senator Bongo, tiniyak niya ang suporta sa transport sector kasabay ang paalala sa pag-iingat sa pagmamaneho lalo na ngayong Semana Santa. Si Senator Francis Tolentino nakiisa sa 50th anniversary ng Kabataang Barangay sa probinsya ng Cebu. Si Senator Bong Revilla naman nangampanya sa Santa Cruz, Laguna. Dinayo naman ni Ariel Querubin ang Pagudpud, Ilocos Norte. Habang sa Barangay Marulas, Valenzuela City nanuyo ng botante si Eric Martinez. Si Camille Villar ibinahagi ang naging pagbisita sa Valenzuela City. Nangampanya naman si Atty. Angelo de Alban sa Antipolo, Rizal. At iyan ang pinakauling update sa nagpapatuloy na campaign period para sa darating na halalan sa Mayo. Patuloy nating bantayan ang bawat galaw, plataporma at paninindigan ng mga kandidato para mas maging matalino at mapanuri tayo sa pagpili ng ating susunod na mga senador. Para sa mas marami pang updates, manatiling nakatutok dito lamang sa SMNI News. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.